Isa sa mga pinakakontrobersyal at nakakabahalang kaso sa Pilipinas nitong mga nakaraang taon ay ang pagkawala ng ilang sabongero na may kaugnayan sa online sabong. Ang misteryosong pagkawala ng mga lalaking ito ay matagal nang tinututukan ng publiko at mga otoridad, ngunit mas lalo itong nabigyan ng pansin nang lumutang ang balita tungkol sa pagkakadiskubre ng mga buto ng tao sa ilang bahagi ng Taal Lake na hinihinalang maaring kabilang sa nawawalang sabongero. Ayon sa ulat, may mga mangingisda at lokal na residente ang nakatagpo ng ilang butong pantao sa gilid ng lawa o sa mga lugar na malapit sa kakahuyan. Ang mga buto ay agad na iniulat sa mga otoridad at agad itong isinailalim sa forensic examination. May mga palatandaan umano na ang mga labi ay matagal nang inilibing o itinapon, kaya't masusi itong pinag-aralan upang matukoy ang pagkakakilanlan. Kamakailan lang, isiniwalat ng ilang whistleblower na ang ilang nawawalang sabongero ay maaring tinorture, pinatay at itinapon ang mga katawan sa liblib na lugar gaya ng Taal Lake, Nueva Ecija at Bulacan. Kaya naman, malaki ang posibilidad na ang mga butong natagpuan ay may kaugnayan sa krimen na ito. Ilang DNA test ang isinagawa upang tukuyin kung tugma ang mga buto sa mga nawawalang individual. Ayon sa mga ulat, may ilang positibong tugma, ngunit ang iba ay patuloy pang isinasailalim sa investigasyon. Ang mga biktima ay sinasabing may connection sa isabing operations at umano'y sangkot sa mga panloloko, dayaan o pagkakaroon ng impormasyon na nagbabanta sa operasyon ng mas malalaking sindikato. May mga paratang ng mga opisyal ng pulisya, mga tauhan ng gobyerno at kilalang personalidad ang maaring sangkot sa krimen. Ang NBI at PNP ay patuloy na nangangalap ng ebidensya. Ngunit sa kabila ng mga natagpo ang buto, ang kabuuang larawan ng krimen ay nananatiling malabo at puno ng takot. Isa itong paalala kung gaano kadelikado ang nasabing industriya at kung paano na isantabi ang batas para lamang mapanatili ang kapangyarihan at salapi. Ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero ay patuloy na humihingi ng hustisya. Ang pagkakatuklas ng mga buto ay nagbibigay ng kaunting linaw, ngunit hindi pa ito sapat para tuluyang maibsan ang sakit na kanilang nararamdaman. Nananawagan sila sa gobyerno na huwag hayaang mabaon sa limot ang kaso. Ito ay isang krimen na hindi lamang laban sa mga biktima, kundi laban sa katotohanan at hustisya. Sa bawat butong natatagpuan, may pamilyang naghihintay ng sagot at may sistemang kailangan panagutin.